Habang gulat na gulat pa si Professor Lee, agad niya itong tinanong si Shen Yuan, ano nga ulit ang sinabi mo? Kalmadong sumagot si Shen Yuan, wala, nagbibiro lang ako. Bakit ka naman sobrang kinakabahan? Inilayo ni Professor Lee ang kanyang tingin mula kay Shen Yuan at tumingin sa bintana habang iniisip, biro lang pala. Kung seryoso man si Shen Yuan, hindi ko talaga alam ang dapat kong gawin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa inuupahang apartment ni Professor Lee. Habang pagod na pagod si Shen Yuan sa pagpasok ng mga gamit, iniabot siya ni Professor Lee ng isang bote ng tubig at sabay sabing, sa wakas, natapos na rin tayo sa paglipat. Talagang salamat sa tulong mo ngayon. Gusto mo bang ilibre kita ng pagkain? Sagot ni Shen Yuan, sa totoo lang, hindi naman kailangang kumain para lang makapagpasalamat. Habang nakatingin si Professor Lee kay Shen Yuan, tinanong niya ito, paano mo gustong magpasalamat? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Shen Yuan. Bigla niyang niyakap si Professor Lee at hinalikan ito. Kasunod noon, ipinagpatuloy pa niya ang kanyang paglalamang. Si Professor Lee ay napapasabi na lang habang nadadala sa kilig at sarap, tama na, Shen Yuan. Samantala, sa labas ng pinto, dumating na rin si Li Meng. Agad siyang kumatok ng malakas at sumigaw, ate, buksan mo ang pinto, naiwan ko ang susi ko. Bahagyang inilayo ni Professor Lee ang katawan niya kay Shen Yuan at sumagot sa kanyang kapatid, sandali lang, papunta na ako. Habang nakayakap pa rin si Shen Yuan sa kanya, mahina niyang sinabi, Shen Yuan, hindi ko kaya. Ngunit ngumiti lang si Shen Yuan at sinabing, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito. Pagkakita ni Li Meng sa kanyang ate, agad siyang nagtanong, ate, bakit sobrang pula ng mukha mo? Nasunog ka ba sa araw? Medyo naiilang na sagot ni Professor Lee, wala ito, kailangan ko lang magpahinga sandali. Habang kinakabahan, naisip niya, ang kapal talaga ng mukha ni Shen Yuan. Buti na lang at hindi nagduda si Li Meng. Kung nagkamali siya ng akala, kahit tumalon pa ako sa Yellow River, hindi ko malilinas ang pangalan ko. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Shen Yuan, tungkol sa katulong na itatalaga ng konseho ng mag-aaral para tumulong sayo sa pamumuhunan, may inireserba na rin ang paaralan na opisina para sayo. Ipapadala ko sayo ang ID niya sa WeChat. Makipag-ugnayan ka sa kanya pagbalik mo sa paaralan. Sagot naman ni Shen Yuan habang papaalis, sige, kakausapin ko siya. Hindi na ako manggugulo pa, aalis na ako. Naisip din ni Shen Yuan, gusto ko pa sanang makasama si Professor Lee, pero baka natatakot siyang mapansin ni Li Meng at mailang pa ito. Ilang sandali pa, nagsimula ng buksan ng magkapatid ang mga kahon ng kanilang gamit. Habang nag-aayos, tinanong ni Li Meng, ate, ano ba talaga ang tingin mo kay Shen Yuan? Medyo hindi komportableng tanong ni Professor Lee, ano bang ibig mong sabihin dyan? Sagot ni Li Meng, huwag ka nang magkunwaring walang alam. Halata sa lahat ng kilos niya ang intensyon niya. Kayong dalawa, parang hindi na guro at estudyante kung umasta. Nagulat si Professor Lee sa sinabi ng kapatid niya. Sabi niya, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ako sigurado. Ngumiti si Li Meng at sinabing, sabi ko na nga ba? Tinamaan ka na ng pag-ibig ngayong tagsibol. Kung hindi mo lang siya estudyante, maganda naman ang mga katangian niya, pero parang hindi siya masyadong mapagkakatiwalaan. Namumulang tanong ni Professor Lee, ibig mong sabihin, hindi ka tutol. Agad siyang niyakap ni Li Meng at sinabing, ano pa bang silbi ng pagtutol ko? Buhay mo yan. Wala akong karapatang makialam. Bilang kapatid mo, ang masasabi ko lang ay buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo kung talagang karapat-dapat siya. Biglang napaisip si Professor Lee tungkol kay Shen Yuan dahil sa mga sinabi ng kapatid niya. Isang oras ang lumipas sa kantina ng paaralan. May isang babae ang naghihintay. Siya ang taong inatasan para kausapin ni Shen Yuan, ang pinuno ng istasyon ng radyo sa sentrong pangbalita ng paaralan, si Fu Yinzi. Nang makita niya si Shen Yuan, agad siyang tumayo at tinawag ito.
Lumapit naman agad si Shen Yuan at tinanong, matagal ka bang naghintay? Ngumiti si Fu Yinzi at sagot niya, hindi, kara-rating ko lang din. Umupo na rin ang dalawa. Sabi ni Shen Yuan, iba ang boses mo kumpara sa naririnig ko sa radyo. Sagot ni Fu Yinzi, kapag nagre-record o nagsasagawa ng dabang, pumapasok ka sa karakter depende sa sitwasyon. Natural lang na iba ang boses. Pero balik tayo sa paksa. Sabi ni Kalihim Lu, magpapadala sila ng mga tao sa mga susunod na araw para tumulong sa iyo sa pag-aayos ng opisina. Natuwa si Shen Yuan, ayos yan. Bukod sa mga trabaho ng komite, may ilang bagay pa akong kailangang ipagawa sa iyo, ayos lang ba? Sagot ni Fu Yinzi, syempre naman. Sa ngayon, tulungan mo muna ako sa mga iyon, ani Shen Yuan. Bigla namang dumating ang isang lalaki na may dalang supot ng papel. Inabot ito kay Yinzi at sinabing, nandito ka pala. Oh, ito ang paborito mong bulungan ulang. Napatingin din siya kay Shen Yuan at agad niyang tinanong si Fu Yinzi, sino tong kasama mo? Naisip ni Shen Yuan habang tinitingnan ng lalaki, yung tingin na yon. Akala niya, karibal niya ako sa pag-ibig. Sagot ni Fu Yinzi, nagbabawas na ako ng asukal ngayon. Hindi na ako umiinom ng tsaa na may gatas, pero salamat. Medyo balisa ang lalaki, naglakad ako ng 5 kilometro at pumila ng 20 minuto para lang dito. Pakiusap, tanggapin mo. Ngunit mariing sagot ni Fu Yinzi, ilang beses ko bang kailangang ulitin? Ayoko niyan. Nenas na tinuro ni Feng Zegi si Shen Yuan at sinabing, sino ba tong lalaking to? Sagot ni Yinzi, wala kang pakialam. Lungkot na umalis si Feng Zegi habang pinapanood siya ng mga estudyante. Bulungan ng isang babae, narinig mo yun. Ang juicy naman ng chismis na to. Sambit ng isa pa, totoo ba to? Sina Fu Yinzi at Shen Yuan, may relasyon. Si Shen Yuan at Feng Zegi, nag-aagawan kay Fu Yinzi. Grabe, ani pa ng isang lalaki. Narinig ito ni Huey at napatanong siya, si Shen Yuan at Fu Yinzi. Imposible. Sabi ng kaibigan niya, di ba 2 beses ka nang lumabas kasama si Shen Yuan? Malamang nalaman na ng mga gold digger na hindi pala talaga naghihirap ang pamilya niya. Nagmamadaling pumunta si Huey kay Shen Yuan at sinabing, tingnan natin kung gaano kakapal ang mukha ng babaeng yun. Paglapit niya kay Shen Yuan, agad niya itong kinausap. Nagulat si Shen Yuan nang makita siya. Habang malambing na nakadikit si Huey kay Shen Yuan, tinanong niya ito, papunta ka ba sa klase? Sagot ni Shen Yuan, hindi, may pinag-uusapan lang kami ni Fu Yinzi mula sa unyon ng mag-aaral. Idinikit lalo ni Huey ang katawan niya at sabay sabing, ang dami mo ng absent ha. Plano mo bang bumagsak sa lahat ng subject? Tumayo si Fu Yinzi mula sa kanyang kinauupuan at naisip, si Fang Minwei, halatang inaangkin si Shen Yuan na parang kasintahan niya. Kailan pa sila naging magkarelasyon? Never mind, wala naman akong pakialam. Tapos ay tinawag niya si Shen Yuan, may aasikasuhin pa ako sa himpilan. Aalis na ako. Habang naglalakad si Fu Yinzi palayo, nagpaalam si Shen Yuan. Sa paligid, abala na naman ang mga estudyanteng nagchichismisan. Grabe, 3 pag-ibig, 2 diyosa ng paaralan, nag-aagawan sa isang lalaki. Si Fang Minhui parang reyna na nahuli ang kalaguyo niya. Pero sino ba tong lalaking to? Kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong kagwapong nakatataas na mag-aaral? Medyo naiilang na tanong ni Minhui kay Shen Yuan, ano bang pinag-uusapan niyo? Naisip niya, ang ganda ni Fu Yinzi at ang lamang pa ng boses niya. Hindi ko papayagang mapalapit siya kay Shen Yuan. Sagot ni Shen Yuan, kasama siya sa programang pampinansyal ng paaralan. Pinapagtulungan kami ng konseho ng mag-aaral para sa koordinasyon ng mga gawain. Naisip ni Shen Yuan, sobrang possessive ni Minhui. Kung ganito siya, paano siya magiging kinatawan sa pandaigdigang ugnayan? Medyo kumalma si Minhui at sinabing, ganun pala. Gusto ko lang sana makasama ka pa.
2 araw na tayong hindi nagkikita. Pero may klase na ako ngayon. Lumapit siya kay Shen Yuan at bumulong, ay, oo nga pala. Mamayang gabi gusto ko ng malamig na inumin, yung malaki ha. Pagkasabi niya, agad siyang umalis. Tumango na lang si Shen Yuan bilang pagsang-ayon. Naisip niya, totoong napakakulit at hindi nakakasawang alagaan ni Min Hui. Biglang tumawag si Menglo kay Shen Yuan. Agad niya itong sinagot at tinanong, anong kailangan mo? Sagot ni Menglo, mahal, nahanap ko na yung kotse na gusto ko. Nandyan na siya, at ang huling presyo matapos ang diskwento ay 2,520,000. Sabi ni Shen Yuan, ipadala mo sa akin ang account ng tindahan. Ay transfer ko agad ang pera. Tuwa namang sabi ni Menglo, ayos, mahal ko. Mahal kita. Oo nga pala, pupunta ba tayo mamaya sa Jianyo? Bumili ako ng 2 kasuotan, yung mga gusto mo. Gusto ko suotin sila para sayo. Napatingala si Shen Yuan at tinanong, alin dun? Hindi ko na maalala. Sabi ni Menglo, malalaman mo mamaya. Naisip bigla ni Shen Yuan, pero may usapan kami ni Chen na magkasama kami ngayon, tapos si Min Hui gusto rin ng malamig na inumin mamaya. Sasama ba ako kay Chen na, kay Min Hui, o kay Menglo? Napagtanto niya, grave, 3 babae. Ang hirap mamili kung sino ang uunahin. I got so much motherfucking right now.